desperada dahil bukod sa lungkot na dinadala niya sa kamatayan ng kanyang asawa, ngayon ang kanyang dalawang anak na natitirang aliw niya sa kanyang buhay at gabay sa kanyang pagtanda ay kukuhanin pa nung pinagkakautangan ng kanyang namatay na asawa. Tradisyon ng araw na ang hindi nababayarang utang, yung anak mo ang magiging bayad. Malaking problema. Nalulungkot, nawalan na ng asawa at ngayon mga walang pa ng mga anak. Nagpunta siya sa boss ng kanyang asawa, yung head prophet, si Elisha. At nilinaw niya, diniin niya na ang kanyang asawa ay dating naninilbihan, nag-aaral, tagasunod ng propeta, kaya may connection siya dito sa propetang ito sa pamamagitan ng kanyang asawa. 2 Kings 4:2, maybe there's something I can do to help. Elisha said, what do you have in your house? A most important and a most intriguing question. Lumapit yung babae sa kanya dahil nangangailangan ng tulong. Hindi natin alam kung ang inaasahang tulong ng babae ay bigyan siya ng pera para pambayad sa utang at ng yung anak niya ay huwag maibayad, huwag maipangbayad, or kakausapin ba ng propeta yung pinagkakautangan na patawarin mo na yung utang, propeta naman yung nagkautang sa'yo. Hindi natin alam kung anong laman ng isip ng babae. Pero definitely hindi yon ang iniisip ng propeta. Kasi sabi ng propeta, maaaring may maitulong ako sa iyo. Ano ba ang meron ka sa bahay mo? Hindi itinanong kung ano ba ang meron ng nanay mo, kapatid mo, kapitbahay mo, o ano bang meron ako na pwede ko ipautang sa iyo? No. Ano bang meron ka? At kung umaasa yung babae ng tulong na mas instant, halimbawa ay funds, baka pwede siyang wala ng gana dahil ang tanong sa kanya kung anong meron siya. Walang-wala nga siya, kaya nga siya lumalapit. 2 Kings 4:2-4, Sir, I have nothing but a small bottle of olive oil. Elisha told her, ask your neighbors for their empty jars, and after you've borrowed as many as you can, go home and shut the door behind you and your sons. Then begin filling the jars with oil and set each one aside as you fill it. Nakakataka naman itong payo ng propeta. Sabi niya, anong meron ka sa bahay mo? Sabi nga natin, walang-wala nga siya kaya lumalapit. Sabi niya, Ginoo, wala po akong anuman kaysa konting-konti lang na langis ng oliba. Alam niyo, yung olive oil noon was a commodity. It was a precious commodity kasi yan ay pwedeng pangluto, pwedeng pagkain, pwedeng panggamot, pwedeng pangmasahe. Very precious. At sabi sa kanya ni Elisha, baybayin mo lahat ng mga kapitbahay mo, manghiram ka ng napakarami, pinakamaraming kaya mong hiramin ng mga walang laman na mga banga, mga sisidlan, umuwi ka, at isara mo ang pinto, kayo lang mag-iina ang nasa loob ng bahay, at pagkatapos, simulan mong isalin yung langis mo na konti sa mga nahiram mong sisidlan. 2 Kings 4:5, the woman left. Later, when she and her sons were back inside their house, the two sons brought her the jars, and she began filling them. Very thrilling, very exciting. Marami-rami naman silang nahiram ng mga lalagyan. Nagsara sila ng pinto, at sinimulan nilang magsalin. 2 Kings 4:6, at last she said to one of her sons, bring me another jar. We don't have any more, he answered. And the oil stopped flowing from the small bottle. Wonder of wonders, habang nagsasalin sila at may napagsasalinan pa, hindi naubos yung konting langis niya. Kailan ito naubos? Nung wala nang mapagsasalinan, ubos na ang mga jars. Kaya sabi niya, pahingi pang lalagyan, wala na po tayong lalagyan, puno na at wala nang empty, tumigil yung langis sa pagdaloy. 2 Kings 4:7. After she told Elijah what had happened, he said, sell the oil and use part of the money to pay what you owe the man. You and your sons can live on what is left. So, ano na po nang gagawin namin? Marami na kaming oil sa bahay. Abay di ibenta nyo. Part ng mapagbebentahan mo, bayaran mo yung utang ng asawa mo, hindi na mababawi ang iyong mga anak, magiging slave, at yung natira, sapat na sa inyo.
ipamuhay nyo. Presumably hanggang magkaroon sila ng mga hanap buhay, magkaroon sila ng susunod na pagkukunan. So that was the problem and all the solutions embedded in the problem. How the problem was solved is very, very interesting, and it is our interest now how the problem was solved, or what she needed, which was the problem, and what she had, and what she did. Very important. So the problem was solved by looking at what she needed, and then what she had, and what she did. First of all, she needed money. Sino kaya sa mga tao ngayon hindi yan ang need? Kahit naman dumadami yung pera mo, sabi ng Solomon, dumadami din yung bayarin, dumadami ang gastos, may kailangan ka pa rin. She needed money to pay up so that she would not have to give up her sons. But what she had, isa-isahin natin, kasi mukhang walang-wala siya but she had a prophet husband, although past tense na, patay na, dead, but still useful. Marami nga kung kailan naging dead o naging useful lalo kung may insurance. So he was dead but still useful dahil may connection siya sa kanyang head prophet. And what did she do? This woman, she capitalized on the goodwill of her husband, on his goodwill, and on his connection. So that she had at home. She had a dead husband that had a good reputation and had friends. So lesson agad sa atin, lalo sa mga magulang, mag-iwan, magpamana ng goodwill. Para ang yung mga iiwan, meron man lang mabalikan, mapuntahan, matakbuhan, na alang-alang sa iyo at sa iyong alaala ay tutulungan ng mga naulila. So she also had a prophet connection. She had a husband and she had a connection all the way to God. This was not a simple connection. He was a prophet. Elisha, one of the most celebrated prophets of the Bible. And then what she do? What did she do? She approached the one who could and who would help. Dapat ngayon palang umaandar na yung guni-guni natin mga kapatid para yung mga sarili nating problems, mahanapan natin ang solutions. Lesson from this story. She approached the one who could help. What's the point in approaching someone who's willing to help but cannot help anyway? And then she approached someone who also would help. What's the point if they could help but would not? Kung kaya nga pero ayaw naman o hindi gusto. So isipin, sino ang merong ganong power? And she had an idea. What was that idea? Tell the prophet. Kailangan sabihin ko sa propeta ang problema ko. Sobrang bigat, kailangan humanap ako ng ibang balikat na pwedeng tumulong, laang tumulong, kayang tumulong, at gustong tumulong. At yun yung propeta. So the solution to many of our problems is usually just an idea. Idea. Bawat problema may katapat na solusyon. Kailangan lang makonekta sila ng idea. Dapat may idea, dapat may iniisip at nag-iisip ang tao. And what she did, she worked on the idea. Sabi niya, alam ko na, ang una kong gagawin, pupunta ako sa prophet, sasabihin ko ang problema ko. At hindi siya nagpatumpik-tumpik, hindi siya nagtagal pa, pumunta nga siya at sinabi niya. Marami sa atin, maraming ideya, pero walang aksyon. Alam mo yun ang gagawin mo, tama. O sige, kukuha ko na insurance. Kailan? Sige, sabihin ko sa iyo, biglang namatay ka na bigla, wala na insurance. Kung kukuha ka rin lang, kumuha ka na ngayon kasi unang hulog mo pa lang, pag bigla ka na dedo, covered ka na. Act on the idea, especially if it's a good idea. Meron naman mga tao, act ng act, wala namang ideya. Suntok-suntok sa buwan, kung ano-anong pinagagagawa, walang plano. Hindi rin magwo-work. So she had a good idea, and she acted on the idea in a very timely manner. Kasi kung pinatumpik-tumpik pa niya, pinatagal-tagal, baka dumating na yung pinagkakautangan, nakuha na yung mga anak niya bago pa siya nakakilos. Do not, sabi nga ni Manuel L. Quezon, do not live for tomorrow what you can do for today.
Natatandaan niyan yung mga nag-elementary na noong mga 1960s, Quezon Code of Ethics. Do not live for tomorrow what you can do for today. Nawala na yan nung araw pagka mga flag ceremony pag Monday, may mga nagre-recite ng mga Quezon Code of Ethics. And it gets instilled in you. Manners, etiquette. Kailangan huwag yung manya na habit. So the prophet did not give her money. The prophet gave her another idea in answer to her idea. Her idea was to go to the prophet, so the prophet gives her another idea. If the woman was thinking of money, the prophet gave her something better. Pag mayroon tayong financial problem, mga kapatid, hindi pangungutang ng pera ang laging pinakamagandang solusyon. Or hindi pera agad o cash ang pinakamagandang solusyon. Kung yan ang pinakamagandang solusyon, nanalangin na sana yung propeta, naghimala ang Diyos, may pera, o eto na yung pera. But God does not work that way. The prophet did not give her a dole-out, but the prophet gave her a project. Binigyan siya ng isang proyektong mapagkakakitaan. What else did the woman have? The woman had courage. Ang mga babae nung araw, hindi basta-basta lumalapit sa lalaki, lalo yung lalaki na mataas ang ranggo sa lipunan at sa pananampalataya. Pero may lakas ng loob o nilakasan ng loob ang babae na ito at lumapit siya sa propeta. Talo ang mahiyain. Lalo kung byuda ka, mahiyain ka, magiging alipin ng mga anak mo. Ang mga anak ng mga mahiyaing magulang, dehado, talo, ipinapatalo dahil nahihiya. Tanggalin nyo yung hiya sa buhay. Ang ikahiya mo lang yung masamang ginagawa. Pero yung lalapit ka, hihingi ka ng tulong. Lahat naman nga kailangan ng tulong. Tiyakin mo lang na hindi ka naman laging ikaw na lang yung humihingi. Pamisa-misa ikaw naman magbigay. O pagpahingahin mo naman yung hinihingan mo, hindi parate. Pero hindi nakakahiya na humingi ng tulong sa oras ng kagipitan. Hindi nakakahiya na magpaalala kahit sa employer mo na deserve mo na ang raise kasi ang tagal-tagal mo na, ang galing-galing mo, ang husay-husay mo, wala pa. Hindi nakakahiya na i-demand mo kung ano yung what is rightfully yours. Kung namatay ang asawa mo, nag-aagaw-agaw sa mana yung mga pamilya niya, mahiyain ka, talo ng anak mo. Dapat ang tao hindi mahiyain, lalo may umaasa sa'yo. So talo pagka mahiyain ang tao. Hindi naging katalunan ng mga anak niya yon dahil itong babaeng to may lakas ng loob. And then what she had, the star of all the things she had, was some oil at home. Sabi ng propeta, what do you have at home? And this is a godly way to solve problems. What do you have? What is your strength? What is it in you that can become a solution? Dapat naman mayroon kayo kahit konting sariling oil sa bahay. Have something. Kahit nung naghimala si Jesus, magpapakain ng 5,000 lalaki plus women and children, merong something. 2 maliliit na isda at 5 pirasong maliliit na tinapay, pinarami. Pero kung wala ni isang isda at wala ni isang tinapay, anong paparamihin? 0 times 10 is 0 pa rin. Kailangan bigyan mo ang Diyos ng something to bless. Gusto mong pumunta sa exam, pumasa? Mag-aral ka at yung alam mo, ma-bless niya dumami habang sumasagot ka ng mga tanong. Gusto mong umunlad sa buhay? Maghanap buhay ka, kumita ka ng kahit konti para paramihin ang Diyos, paunlarin ang kinikita mo. Hindi yung wala ka namang kinikita, gusto mo pang gumastos. Hindi dinadaan niya sa dasal. Kailangan meron kang something. So, bigyan ng Diyos ng mapaghihimalaan. Huwag walang-wala. Boring yung laging walang-wala ako. Ang haba-haba na ng buhay mo, walang-wala ka pa? Bakit naman walang-wala ka? Sobra ka naman successful sa pagiging wala. Pagka lagi kang wala, may kasalanan ka na rin doon. Liban na lang, as I always love to say, na sobra ka matanda, sobrang bata, o sobrang may sakit. Pag willing kang ihampas ang katawan mo sa trabaho, hindi ka pwedeng walang-wala. Meron at meron, magkakaroon.
And what we learned here is what we already know. Little becomes much when you place it in God's hands. Line yan of a song. Little becomes much when you place it in God's hands. At ganun ang miracle. Meron kang konti, paparamihin ng Diyos. Meron kang konting effort, paparamihin niya. To the best of your ability, ha? And what she did, she committed her own resources. Itinaya niya yung sarili niyang konting langis. Marami mga tao hindi nasosolve ang problema kasi gusto nila wala silang gastos. Iba ang gagastos, sosolve ng buo nilang problema. Gusto nila wala silang hirap, iba ang maghihirap, iba ang gagawa ng buong project. Ide-deliver na lang sa kanila yung tubo. Kailangan kasali ka sa hirap. At kung ano man ang meron ka, itaya mo doon. Kasi pag nakataya yung resources mo, mas pagsisikapan mong maging matagumpay. Kaya yung mga bumibili ng mga franchises, yung gusto mag-franchise ng, halimbawa ay buko o kung anumang maliit na tindahan, ang requirement, ikaw ang tatao sa tindahan mo. At saka meron ka talagang cash outlay para sikapin mong umunlad yun dahil may nakataya ka eh. Gusto mong magtagumpay yung project. Marami mga tao hindi nasosolve ang problema kasi ayaw nilang magastusan, ayaw nila mahirapan, gusto nila charity. What else did she need? Remember, a need is a problem here and we're looking for solutions. She needed bottles. She needed jars. Lots of them. But what she had was only what was at home. But she had neighbors who had the bottles, the jars. And obviously, she had goodwill. Wala siyang jar, pero may mga kapitbahay siyang may jar. Ngayon, kung siya'y palaaway na babae, nakikipagkagalit sa mga kapitbahay, goodbye solution to the problem. Kasi kailangan ng jar, wala siyang jar, ang kapitbahay meron pero di niya kausap eh. Kagalit niya. So meron siyang goodwill. Dumadami ang assets niya. Pag binilang natin, kanina parang wala. She had neighbors who had bottles and she had goodwill. And what she did, she sought help from her neighbors. Nagkakatok, bahay-bahay, meron ba kayong pwedeng mahiram na jar? Kung di ka pinagkakatiwalaan, kung hindi ka gusto, di ka papahiramin kasi nababasag ang jar. Kung may history ka ng pagiging burara na lahat ng dinala mong jar ay nabasag, walang magtitiwala sa'yo. So you see, in solving a problem, pati history mo masasangkot. Trustworthy ka ba? Pwede ka bang pagtiwalaan? Pwede ka bang pahiramin? Kasi pwede, yes, marami akong jar. Kilala naman kita, hindi mo naman ako kinaaway, pero hindi kita papahiramin kasi ang dami mo nang nabasag. Ang pag-solve sa problema, hindi lang habang nandun yung problema, even long before it happens, your behavior, your performance is part of the future solution. Kung may inaaway kayo ngayon, nagsasara kayo ng pinto na matulungan niya kayo sa darating na problema niyo next month. At sinong nakakaalam kung magkakaproblema kayo o hindi? Yan yung nangaaway, nakikipagkagalit, bulag yun. Bulag siya sa katotohanan na hindi siya self-sufficient. Na darating at darating ang panahon, kakailanganin niya ang awa, ang tulong, ang respeto ng kapwa. So, she sought help from her neighbors. Ang obvious na lesson sa atin ay be neighborly. Bagamat ngayon, kahit nasa kabilang part ng mundo, isang text lang sa'yo, nahihiraman ka na. So, maging neighborly ka talaga lalo. Plant what you want and what you will need to harvest. And in your problem solving, enlist people's help. Napaka-importante pala dito yung kanyang pakikisama, pakikitungo doon sa head prophet. Ngayon sa kanyang mga kapitbahay din. So what she needed was help. But what she had was a dead husband, a living prophet, 2 sons, and people around her. Tell me, with all of this, put into the brew, alam nga namang hindi pa masolve ang problema niya.
Tingnan mo lang yung listahan ng mga inilagay na assets na ilalagay ngayon, ima-marshal to solve her problem. Parang alam mo na masosolve ang problema eh. A dead husband with a good reputation, a living prophet, 2 sons, and a lot of people. The problem became parts of the solution. Remember that her problem were her 2 sons. Now her 2 sons were the main helpers in her endeavor. Sila yung mga katulong na nangolekta ng mga jars at katulong na nagsalin. And what she did, what she sought, people. Walang problemang sobrang bigat kung marami kang katuwang. Lalo kung willing sila and able na tumulong sa'yo. Many are able but are not willing. So you should ask yourself, why not? And many are willing but not able. It's not your problem, it's theirs. But to have people who are willing and able, don't ever lose them in your life. May mga tao nakikipagkagalit sa biyanan, sa manugang, sa kapatid, maging sa asawa, sa anak. It is foolish. Ang laki-laki na ng financial investment mo sa kanya, laki-laki na ng emotional investment mo, ang dami niya ng pinagsamahan, tapos aawayin mo, hahayaan mong inaway ka, hindi mo ginawa ng paraan para kayo magkasundo. It's to your big loss. Every person you lose in your life, in your social registry, is a loss. Dapat yan pinapahalagahan. So turn problems into solutions. And the lady realized one great thing, that in problem solving, people, not things, are the best assets. Ang tunay na napakalaki mong asset ay tao na makakasama mo, naniniwala sa iyo, makikibakas sa iyo. So may problema ba tayo? Ang problema natin, financial or other things, do something. Pray, but do something. Hindi pwedeng pray ng pray tas walang action. And remember, let's take a second look at the solution. Hindi siya sinabihan ng propeta, wala pala kayong pera, konti lang ang pera ninyo, may problema kayo, so magtipid kayo masyado. Bawasan yung kinakain ninyo. Magtipid kayo na magtipid. Huwag na kayong gumamit ng ilaw, huwag na kayong, at kung modern time, huwag na kayong mag-electric fan, huwag na kayong kumain na masarap. No! Hindi sila tinuro ang magtipid. Ang itinuro sa kanila ng propeta ay to produce money. To make an income and to increase their income. Iba naman kasing case nila dahil may propeta involved, so may miracle. But do you know na sa buhay natin, may miracle every day? Pwede nga hindi dumadami talaga literally yung oil mo, baka nga wala ka pang olive oil. Pero may ibang dumadami. Kasi kung hindi ka pinaghihimalaan ng Diyos, kapatid, bakit buhay ka pa? Sa dinami-rami ng needs sa buhay at sa kinakonti-konti ng resources, bakit buhay pa tayong lahat? Himala yun. Tayo ang living testimony na nangyayari pa ang mga himala. Na napakaraming pwede mangyari sa iyo sa pagpunta mo lang dito. Pwedeng nasagasaan ka, nabundol, daganan ka ng natutumbang puno. Pwedeng may sumaksak sa iyo, pero ayang ka, buhay ka. Himala. Patuloy ang paghihimala ng Diyos. Yan lang makatawid ka ng mga kalye ng Maynila na manatili kang buhay. Himalayan, daig pa nito yung nasa Biblia. So, hindi pinaghihimalaan din tayo, hindi lang sila. Pero ang point, the secret is in commerce, not in slavery. Kung meron lang tayo ngayon, sila noon na atin ngayong super OFW mentality, ang solution, sell your sons to slavery, send them off para masolve ang problema na ngayon yung laging ginagawang solusyon ng mga tao. Hindi naman laging yun ang solusyon. Nasanay na lang tayo na yun ang solusyon. Maraming solusyon. Ang yumayaman nga sa bansa na ito, yung mga nag-i-stay Hindi yung umaalis. Yung umaalis, nagkakaroon ng panggasto sa pagpagawa ng konting bahay na maraming letter A na korting bubong. Diba? Nakakabili ng konting kotse, pero pag umuwi na, may kotse pa bang pangalawa? Wala na. Nakakabili ng konting alahas, pero pag umuwi na, bibenta na si alahas, hindi sustainable. Hindi sinabi ng prophet, gano'n naman pala, sige, say goodbye to your kids. No. Sabi ng prophet, make money.
At lagi kong idinidiin yan sa ating mga kababayan. Magpapakasal pa lang kayo, tapos next month, mag-abroad na yung husband mo. Why don't you make him stay and the two of you make money? Nag-asawa ka pa, magkahiwalay naman kayo. Tapos ang dami-daming mga babaeng naghihintay lamang o lalaki na naghihintay lang ng padala, nakatunganga araw-araw. At dahil nakatunganga, naiinip, magsha-shopping ngayon. Magmo-mall, magsisine, kakain, gastos ng gastos kaya walang pera. But the solution is to make more money, not to save. Although it helps to save, pero pag ang mentality mo is to save, habang buhay na lang, gas-gas na yung payog mo, hindi mo pa pinapalitan. Habang buhay na lang, yung mantikang ipinamprito mo last week, paulit-ulit mo pa ang pinampiprito. Habang buhay na lang, nagbubunga nga ka, ang tubig! Magastos kayo sa tubig, ang kuryente, patayin ng ilaw. Habang buhay na lang, kung kumikita ka ng marami, mag-save ka pa rin sa tama, pero hindi mo kailangan gawin yon. Get out of a mentality. It's a mentality that is the biggest prison. Ang mentality, kaya gusto natin magpagawa ng bahay, anak, mag-abroad ka. Kahit prostitute, nanay, oo, nadadaan na yan sa paligo ngayon, anak. Ang halaga, magkabahay tayo. Yung kumari ko, mas malaki ang bahay. Lagi na lang ang solusyon, itaboy ang mga tao. Tapos lulungkot-lungkot. Pag nalungkot naman, hahanap ng konting aliw. Nagkakakomplicate ang problema. Well, it is a band-aid solution. It should not be the mentality of our people to always send out our loved ones to earn money. Ang mga yumayaman dito sa bansa natin, mga foreigner, bakit sila nandito? Dahil nagkakapera sila dito. Ayun, iba naman, kung gusto mo mag-abroad dahil hilig mo, dahil gusto mo talaga, well, ibang usapan na yon. Pero para isipin mong yun lang ang solusyon, hindi yun totoo. Noong 1970s lang nagsimula yung policy na yan. Mid and late 70s. But before that, hindi naman yan ang solusyon natin sa ating mga economic problems. At nandito sa kwento, hindi sell your labor, sell your children, no. Produce more. At nakita natin kung paano sila nakaproduce ng more, hindi ko na uulitin. So anong problema natin sa buhay, lalo kung financial? Produce more. I'm not even telling you to keep on saving. Kundi, produce more money. Gusto mo palang kumain ng masarap, edi mag-produce ka ng maraming pera. Gusto mo palang lunurin ka ng electric fan na laging nasa 3 ang speed, edi gawin mo, pero may pambayad ka dapat sa kuryente. Make money. Kailangan meron kang enterprise. And all the elements in the story will help us do that. Hindi na uso ngayon ang one-income household. Talagang maghihirap ka, puro tipid. Kailangan lahat may kita. Bawat taong nagko-consume, dapat nagpo-produce. Except for the few moments, and it should be short, when students are full-time na nag-aaral, o sobrang bata, sobrang tanda, o sobrang may sakit. Konti lang yon. Marami are able-bodied, kayang-kaya natin mag-produce. Huwag kayong makontento na isa lang ang income nyo. Kung hindi kayo kontento sa inyong income. Ngayon, kung kontento kayo, di sige, makontento kayo. Pero ang dami nyo pang pangarap. Gusto nyo pang makapagbakasyon sa napakalayong Batangas. Hindi maabot-abot na pangarap. Abay, increase your income. Huwag kayong makontento sa sweldo-sweldohan lang. Dahil walang matutupad na pangarap pag ganun lamang. Seek people's help. People love to help others who deserve the help and people that they like. So it is important to be likable. You know, success happens to people who receive help at the right moments in their life. Everyone needs help, but people help pagligtas. Because of the witness of the tongues phenomenon which happened at what we now remember as the day of Pentecost, and because of Peter's very own words, the people became vulnerable to this infection, to the Jesus infection. Naging handa ang kanilang loob at naging handa silang makinig. Acts 2:38 to 40. Sumagot si Pedro, pagsisihan ninyo talikuran ng inyong mga kasalanan. This is a very interesting conversation. Sabi ng mga tao, yung pala ipinangadala si Jesus para tayo iligtas, para tayo dalhin sa Ama. Anong dapat namin gawin ngayon para tumalab yan sa amin? At sabi ni Pedro, pagsisihan ninyo ang inyong mga kasalanan. Ito kaya yung usual kasalanan
Kasi kung ang pinag-uusapang kasalanan dito na dapat pagsisihan, yung dati ng mga kasalanan sa listahan ng Israel, yun ang dati ng mga kasalanan sa listahan ng law, bakit pa dumating si Jesus para sila pagsisihin sa mga kasalanang alam na naman nila sa kanilang relihiyon at katuruan na kasalanan? So there's nothing new. What would necessitate the coming of Jesus and the death of Jesus para magturo ng pagsisisi kung yung kasalanang tinutukoy ay yun din lang naman pala katulad ng mga kasalanang dati na nilang alam, so walang bago? What if ang kasalanang tinutukoy na ito na dapat pagsisihan hindi yung mga usual kasalanan na huwag magbisyo, huwag mangalunya, bagamat yun ay alam na nilang dapat pagsisihan, so hindi na dapat ulitin pa? Paano ko ang dapat pagsisihan na mensahe pala ay yung pananalig sa kautusan, sa sariling gawa, sa halip na sa kabutihan ng Diyos? This is a very big issue. Ano talaga ang kasalanan tinutukoy na dapat pagsisihan? Pag sinabi ni John the Baptist, repent of your sins, yun ba yung usual sins? Ba't pa siya dumating? Alam na ng mga tao yun. O ang tinutukoy ba ay kasalanan niya na umaasa kayo sa inyong sariling gawa? Kasalanan na sobra kayong sumandal sa law, naniwala sa law na yan na magdadala sa inyo sa Diyos, kaya hindi kayo makarating-rating sa Diyos dahil dyan sa paniniwala nyo sa law. Yan ang naging hadlang imbes maging tulay. It's a big issue because it defines, and for us today, it redefines what salvation means. At sa pagpapatuloy ni Pedro, anong dapat gawin? Magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo. As if to underline the clear paradigm shift. Sanay nila sila sa mga ritual ng paglilinis. Naguhugas nga sila ng mga ulo nila, mga paa nila bago sila manalangin. Sanay nila sa ritual ng tubig. Bakit in-emphasize si Pedro, magbautismo kayo sa pangalan ni Jesus? In other words, Peter understood, and now Peter is teaching about the arrival of the new order. You no longer get baptized and washed into the rites of the temple, into the cleanliness rules of ritualistic religion in the temple, kundi iba na. Magpapabautismo na kayo sa ibang pangalan, sa ibang sistema, sa ibang pamamaraan, at ito ay pangalan ni Jesucristo na kapapatay-patay nyo pa lamang. Yan ang ibig sabihin ni Pedro. Kasi kung hindi new order, hindi new way, new system, bakit pa dumating si Jesus? Kung yung old lang pala, di ulitin na lang nila. Total, alam na nila yun eh. Sa pagpapatuloy ni Pedro, magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo'y patawarin. Saan? Sa pananalig sa kautusan kaya yon? At tanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. So you see, the law and the Holy Spirit is always compared. So biglang ipinasok ang Espiritu Santo, ibig sabihin talagang new order ang pinag-uusapan dito. Tanggapin niyo ang power of the Holy Spirit, which is the power of love, which is the power of forgiveness and cleansing apart from the law. At sabi ni Pedro, sapagkat ang pangako ay para sa inyo at sa inyong mga anak, at sa lahat ng nasa malayo, sa bawat taong tatawagin ng ating Panginoong Diyos. So the emphasis here is the Spirit of God instead of the carved law on cold stone. Marami pang inilahad si Pedro upang patunayan ang kanyang sinabi at nanawagan siya sa kanila, iligtas nyo ang inyong mga sarili mula sa parusang sasapitin ng masamang lahing ito. Very race and culture specific yung parusa na tinutukoy ni Pedro. Hindi parusa sa buong mundo, hindi parusa sa lahat ng tao. Sabi niya, parusa sa masamang lahing ito. Tinutukoy niya, the people of the book, the people of the law, the people of Israel. Coming from Peter, nakabababa lang ng Espiritu Santo sa kanila sa day of Pentecost, which was exactly that same day. Sabi niya, masamang lahi ito. Magsisi na kayo. So anong dapat pagsisihan? Yung pagtingin ninyo sa pag-asa ninyo sa inyong mga sariling gawa, sa inyong mga ritual, sa inyong mga sacrifices, na yan ang maglilinis sa inyo at magdadala sa inyo sa Diyos. Ipinakikilala ko sa inyo ang tunay at bagong kaayusan. Ito ay sa pamagitan ng Espiritu Santo na ipadadala ng Panginoong Jesus na padala ng Ama sa langit. In other words, malaking pagbabago ang dapat maganap.
Peter crushes the immune system of law-based religiosity and completes the contagion by gracious, love-based faith. So pinapalitan yung talab, yung kapangyarihan ng law, na wala namang ginawa kundi mag-condemn at magpag-guilty at wala naman talagang papasa dyan, pinapalitan ng love of God brought by Jesus. In Him, the fullness of the deity lived in bodily form. At naintindihan ng mga priest na pinapalitan yon, kaya pinatay nila si Jesus because they felt threatened. Kung itutuloy lang yung dating sistema, edi dapat tuwan-tuwa sila kay Jesus na tanto nila na ibang-iba itong dumarating na ideya na ito from God through the Son of God. Kaya pinatay nila. Acts 2:41. Kaya't ang mga naniwala sa ipinangaral niya ay nagpabautismo. At nadagdagan ang mga alagad ng may 3,000 katao ng araw na yun. 3,000 in one day. In just one day, the Jesus love virus infected thousands. Dapat yung virus na yun ang kumakalat ngayon, hindi yung iba. But because the people were doing what they should be doing, the believers were doing what they should, the Jesus virus spread. 3,000 in just one day. Naligalig ang buong templo, naalog ang buong Israel, sapagkat nanganganib ang daan o 1,000 taon nilang mga tradisyon at institusyon na mababago. Acts 2:42-47. Inilaan nila ng mga bagong nanalig ang kanilang mga sarili upang matuto sa turo ng mga apostol. So, to say the obvious, hindi sa turo ng mga Pharisees, ng priests and teachers of the law. So really, may magaganap na pagbabago kasi ang mga tao doon na sa mga apostles ni Jesus nakikinig, hindi na sa mga teachers ng templo. Kasi may iba silang katuruan. And this is the new order, the love of God, not the law that condemns everybody. It's really a departure. Magsama-sama bilang magkakapatid, yun ang kanilang ginawa. Magsalo-salo sa pagkain ng tinapay at manalangin. Sama-sama na sila ngayon kumakain ng tinapay. Sa old order, yung priests lang ang kumakain ng tinapay doon sa ritual. At pagkatapos ngayon, sama-sama silang manalangin, hindi na controlled ng temple that they have to go to the temple to pray in an organized, orchestrated, priest-controlled prayer life. Really a departure. Dahil sa maraming himala at kababalaghang ginawa sa pamamagitan ng mga apostol sa Jerusalem, naghari sa lahat ang takot. May takot sila kasi this is new. What is this? Kasama pa mga himala. Kaya ramdam nila na may nagaganap na pagbabago. Nagsama-sama ang lahat ng mga sumasampalataya at ang kanilang mga ari-arian na itinuring na para sa lahat. Ipinagbili nila ang kanilang mga ari-arian at ang mga napagbilhan na ipinamahagi sa bawat isa ayon sa kanyang pangangailangan. Araw-araw, sila'y nagkakatipon-tipon sa templo tulad ng ating bulwagan at nagpipira-piraso ng tinapay sa kanilang mga tahanan tulad ng ating mga sambahay na masaya at may malinis na kalooban. Nagpupuri sila sa Diyos at kinalulugdan sila ng lahat ng tao. So they brought worship to the neighborhood away from the big temple, although they met there, but they brought it down to small neighborhood home churches where they could minister very directly to the people in the neighborhood. So those infected incubated this Jesus virus and added love, fellowship, and belongingness to its potency. Sino ang makatatanggi sa ganitong pagkilos ng Espiritu? Na mga mananampalataya ay nagmamahalan, magaganda ang samahan, close to each other, they share in each other's burdens and joys. Who can resist love? Acts 2:47. At bawat araw ay dinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga naliligtas. Anong kahulugan kaya nito? Inililigtas sa kautusan at sa pag-uusig nito. Kasi pag pinag-uusapan natin yung kaligtasan, laging kaligtasan sa impyerno, kaligtasan sa pangangalon niya, kaligtasan sa bisyo. Kaya dahil sa expectation na yan, nagtataka yung iba, uy, ba't born again ka na? Meron ka pang bisyo. Uy, bakit nagba-Bible study ka na? May pride ka pa. Uy, bakit nagba-Bible study ka na? Meron ka pa ring mga imperfections. Kasi akala nila, yung pagtanggap kay Jesus ay kaligtasan mula sa kasalanan na hindi ka na magkakasala pa. Lahat tuloy nabibigo at nagtataka. Kasi iba yung expectation.
Paano ko ang kaligtasan ay kaligtasan hindi sa mga pang-araw-araw mong tunay na kahinaan na dadalhin mo na siguro hanggang hukay, although nag-i-improve tayo, pero wala naman talaga nakakarating ng perfection. So pag ang inasahan mong kaligtasan ay magiging perfect ka, hindi ka tatabla ng kasalanan, hindi ka na matutokso, mabibigo ka, which is the experience of so many people. Paano ko ang kaligtasan ay kaligtasan sa pag-uusig ng batas, kaligtasan sa parusa ng law, at kaligtasan sa guilt dahil hindi mo naman talaga masunod-sunod lagi perfectly every day. At pag naligtas ka sa ganun, meron kang heaven on earth kasi restful, peaceful ka. Sabing ganon, dumami ang naliligtas. The Lord caused the virus to spread exponentially. Ang bilis ng pagkalat. Nagulo ang buong Jerusalem na ayaw ng pagbabago. Ayaw ng mga conservative kay Jesus kasi mababago ang system. Ang mga makapangyarihan ay mawawala ng kapangyarihan, ang mga nakasanayan na ay ibahin. So conservatives don't like Jesus. They had to eliminate him. Kasi para maibigin si Jesus, dapat progressive ka, that you will be open to change, that you will understand change, and you will embrace change. Kaya kay Jesus, lahat new. A new commandment, a new covenant, a new order. Puro new. New heaven, new earth, new Jerusalem. Eh kung conservative ka, di ayaw mo ng new. Gusto mo laging old lang. So nakasara yung isip, sarado, kandado. At hindi tayo matututo pag ganon. Acts 5:27 to 29. Dahil turo sila ng turo, ang dami nako-convert, nagalit ang temple, inaaresto sila. Iniharap nila sa kapulungan ng mga apostol at ang mga ito'y tinanong ng pinakapunong hari. Hindi ba't mahigpit namin kayong pinagbabawalang mangaral sa pangalan ng taong yan? Sinabi niya. So the temple was attempting contamination control. Ngunit tingnan ninyo ang inyong ginawa. Laganap na sa Jerusalem ang inyong itinuturo. Sumagot si Pedro at ang ibang mga apostol, sa Diyos kami dapat sumunod at hindi sa tao. Can you imagine? A probinsyano fisherman like Peter talking to the high priest. Pagkausap nila yung high priest, kulang na lang dumapa sila at humalik sa lupa. Sabi niya, sa Diyos kami susunod, hindi sa tao. At tao lang po kayo. So hindi sila papapigil. The infectors would not stop and could not be stopped by the temple, the most powerful institution in the whole nation of Israel. Matthew 28:18 to 20. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at lupa. In other words, Jesus is saying, ang sasabihin ko sa inyo, dapat niyong pakinggan, nasa akin na ang lahat ng kapangyarihan sa langit at lupa, ibinigay ng Ama. Kaya't kayo'y humayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. So Jesus was talking about a global event, infection pa more. At sinasabi ni Jesus, alagad ko. Hindi alagad ni Moses. Hindi alagad ng Pharisees. Hindi alagad ng law. Alagad ko. So this is a change. At sabi ni Jesus, bautismohan nyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. This is a clear identification away from the temple. Away from the priests, away from Judaism, dahil biglang pumasok ang Espiritu Santong hindi naman itinuturo ng temple. At biglang nandun si Jesus, ang anak ng Diyos, na hindi rin kasama sa itinuturo ng temple. Talagang ibinawalay, hinihiwalay, nililinaw na iba ito, hindi ito the same. Turuan niyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko, hindi ni Moses, sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo, hindi sila kundi ako, hanggang sa katapusan ng panahon. Anong panahon? Panahon kaya ng temple. Kasi ano bang tinatapos ni Jesus dito? Hindi ba yung temple? Hindi ba yung law? Hindi ba yung saklot ng law sa mga tao? Kaya lang itong katapusan ng panahon was not correctly translated in some versions. It's a katapusan ng mundo. Ginawang end of the world, imbes end of the age.
or end of time. But even the translation that use end of the world has corrected it now in its latest version at tinatawag na rin nilang end of the age. End of time. Jesus gives the marching orders, and the order is, infect the whole world. Save the world from legalism. Save the world from condemnation by not expecting them to be perfect, but by making them perfect, because the effect of the law is removed by the power of God's love. Dapat yan ang pinakamalino na doktrina eh. Hindi ano ba dapat ang form ng baptism, ano makakainin sa Lord's Supper, mahaba ba o maiksi ang buhok. Nalilibang tayo sa maliliit na bagay. Nalilimutan yung main teaching talaga ni Jesus. Pinalitan niya talaga kung ano ang kahulugan ng maging makadiyos. And this is not to be clinically, physically perfect in our deeds, but to be made perfect by our faith in the love of God, whose love makes us perfect through the sacrifice of Jesus. What would this Jesus virus infect and end? Dumating talaga si Jesus to give something its end. Is it the end of the planet, as usually thought and feared by many? Matthew 24, lumabas si Jesus sa templo. Paalis na siya nang lumapit ang mga alagad at itinuro sa kanya mga gusali ng templo. Sinabi niya ni Jesus sa kanila ng mga alagad, nakikita ba ninyo ang mga gusaling yan ng templo? Tandaan ninyo, darating ang araw na wala niyang matitirang bato sa ibabaw ng isa pang bato. Lahat ay guguho. Nakita niyo ang kalooban ng Panginoon? Iguguho ang templong iyan. Makikita niyo yon. Is this the end of the world? Yes, the end of the temple world, not the end of the planet. The end of a world system governed by the temple, whose main feature is the sacrifice of animals and blood of animals for the forgiveness of sins. Kaya ang linaw-linaw na sinabi sa Hebrews, no, the blood of bulls and cows and animals can never cleanse you from your sin. Habang si Jesus ay nakaupo sa bundok ng mga olibo, palihim siyang tinanong ng kanyang mga alagad, kailan po mangyayari ang mga sinabi niyo? Ano pong magiging palatandaan ng inyong muling pagparito at ng katapusan ng mundo? Tell us, they said, when will this happen? And what will be the sign of your coming and the end of the age? Nakita niyo yung Tagalog version, katapusan ng mundo, yung more correct English version, end of the age. Not end of the planet. Kasi sa Matthew 28:30, yung Greek niyan, which I will show you on the screen, at huwag utang na loob, huwag niyong ipabasa sa akin. Literally, ang ibig sabihin niyan, teaching them to keep in view, to take note, to obey, in most translations, all that I have commanded you. So it is the command of Jesus that really mattered. At sabi niya, and behold, I am with you to be all the days until the end of the age. Yun yung English transliteration, yung word for word of the Greek, which is also again on the screen for your appreciation, lalo sa mga scholar dyan. So, of the end of the age, yung Greek niyan, end of the age, not end of the world. Wrongly translated into English as end of the world, which bred to a worldwide and global fear and panic of the end of the planet, which is not a correct reading of the Greek original. At makikita dito yung end, as it is rendered in Greek, the point of time marking the close of an age. It's an end, a completion, a conclusion, and it's an end of an era, a time and an age. In other words, yung tinutukoy na end of the world, ang totoo nun, end of time, end of a certain time, end of a certain period in time, end of a certain era, end of a certain age. And obviously, as you read the context of what Jesus has been saying, this is the end of the temple world, the end of the temple system, the end of a faith based on sacrifices of animals, presided over by priests, controlled by priests. So yun yung background ng end of the world na yan, na lagi nilang takot ng mga tao,
Ang Hollywood movies na nagawa na tungkol sa end of the world, meaning end of the planet, ang dami-dami. Babasahin lang nila yung Greek, dapat naintindihan na nila yan, na hindi naman yun ang end. Sumagot si Jesus, mag-ingat kayo upang hindi kayo maligaw ni numan. Maraming paparito sa pangalan ko at magpapanggap na sila ang Kristo. Yun daw ang signs of the end of the temple world. At marami silang may liligaw. Makakarinig kayo ng mga labanan at makakabalita ng mga digmaan sa iba't ibang dako. Ngunit huwag kayong mabahala dahil talagang mangyayari ang mga yun. Tapos ngayon, yung mga tao tumigera, ito na po ba? Nakakatakot po. Sabi na nga ni Jesus, huwag kang mabahala. Ano ka ba? Magbasa ka mabuti. Bagamat hindi pa yan ang katapusan ng mundo, maglalaban-laban ang mga bansa at gayon din ang mga kaharian. Magkakaroon ng taggutom at lilindol sa maraming lugar. Ang lahat ng mga ito'y pasimula pa lamang ng mga paghihirap at tulad ng isang babaeng nanganganak. Pagkatapos ay kapupootan kayong lahat dahil sa inyong pagsunod sa akin. Isasakdal kayo upang pahirapan at patayin. At dahil dito yung marami ang tatalikod sa kanilang pananampalataya, mapopoot sila at magtataksil sa isa't isa. Marami ang mga magpapanggap na propeta at ililigaw ang mga tao. Lalaganap ang kasamaan, kaya't manlalamig ang pag-ibig ng marami. Ngunit ang manatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Saan? Sa dilubyong yon. Tapat saan? Tapat sa teaching ni Jesus, which is love. The God of love is in Jesus. Pero pag bumalik ka, nag-backslide ka sa katapatan, sa kautusan, sa templo, sa animal sacrifices, hindi ka maliligtas. Meaning, hindi ka maliligtas sa guilt. Hindi ka maliligtas sa parusa kasi ipinapalagay mo uli ang sarili mo sa ilalim ng batas na yon na nagpaparusa sa iyo. Ipangangaral sa buong sanlibutan na magandang balitang ito. Ano magandang balita? Na hindi na law, love na. Hindi mo na kailangang mamatay para ka maligtas kasi idinedeclare ka na ng Diyos na sinless and holy out of His love. And because Jesus cleansed all of the sins that people were afraid of. So, magandang balita yun. Ang magandang balita, hindi ka na i-condemn, manalig ka sa Diyos through Jesus. Mag-a-apply sa iyo ang bagong sistema, hindi ang sistema ng law, hindi ang sistema ng temple, but the system of God's unconditional love and acceptance. Ipangangaral sa buong sanlibutan ng magandang balitang ito tungkol sa kaharian ng Diyos upang magsilbing patotoo sa lahat ng mga bansa. Na ipangaral na ba? Pag inanalyze natin yung Pentecost, and according to Jewish standards, the whole world was assembled in Jerusalem at that time because all the Jews living in known countries were gathered in Jerusalem for the festival. Doon dumating ang Holy Spirit, doon bumaba sila Pedro at nangaral, yung pinag-uusapan natin kaninang pangaral, na libu-libong mga taong tumanggap. Yes, nakarating na sa buong mundo ang mensaheng yon. Hindi ibig sabihin yung magiging mga misyon na sasakay sa mga barko, kung ano-ano pa, because all the nations were assembled in Jerusalem at that time, considering how Israel and Israeli culture defined the world and the nations. At saka darating ang wakas. In other words, if you like to read it that way, and it's one option of reading. If you don't want to read it that way, don't. But the point is, anong wakas? Wakas ng templo. Pag na-declare na ito, na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ni Jesus, ang kaligtasan ay hindi sa pagsunod sa batas, kundi now you are exempted dahil wala ng batas, you are made clean, not because of your obedience, but because of God's love and declaration of your innocence in spite of your real guilt. But because of your faith in Jesus, you are made clean. That's why Jesus is Savior. Sabi ko nun, pag na-declare na ito, magwawakas na ang mundo ng temple. Patuloy ni Jesus. Kapag nakita ninyong nagaganap na sa dakong banal ang kasuklam-suklam na kalapastangan ng tinutukoy ni Propeta Daniel, at may parenthesis pa, unawain ito nagbabasa, kasi maraming nangyari sa panahon nila ng first generation Christians that were considered abominations sa temple. Maraming nangyari doon naganap na hindi katanggap-tanggap by their own standards and culture. Sabi pag ni Jesus, pag nakita nyo yan, ang mga nasa Judea ay dapat tumakas papunta sa kabundukan. Ang nasa bubungan ay huwag nang mag-aksaya ng panahon na kumuha pa ng kahit ano sa loob ng bahay, at ang nasa bukid ay huwag nang umuwi upang kumuha ng balabal. Sa mga araw na yon,
Kawawa ang mga nagdadalang tao at mga nagpapasuso. Ipanalangin ninyo na ang inyong pagtakas ay huwag mapataon sa taglamig o sa araw ng pamamahinga, kasi baka hindi kayo tumakbo. Sapagkat sa mga araw na yon, ang mga tao ay magdaranas sa matinding kapighatiang hindi pa nararanasan mula ng likhay ng sanlibutan hanggang sa ngayon, at hindi na mararanasan pa kahit kailan. The destruction of Jerusalem happened in AD 72. The dispersal of the Jewish people from Palestine happened at that time because of the Jewish revolt. Nag-revolt ang mga Hudyo laban sa Roma. Nagpadala ang Roma ng kutakot-takot ng mga sundalo, mga kawal. Giniba ang buong Israel, lalo ang Jerusalem, at higit sa lahat ang templo. Natupad ang sinasabi ni Jesus, walang batong matitira sa ibabaw ng anumang nandyan ngayon. Yung mga nagpupunta sa Israel, bagamat it's still a very interesting archaeological place, akala nila naglalakad sila sa mga kalyang nilakaran ni Jesus, pumupunta doon sa building na pinaggawaan ng Lord's Supper. Ek-ek lang ng tourism yon. Walang natirang bato doon, sabi ni Jesus. At nangyari talaga yon. Giniba yon, todo. Outside of the Colosseum in Rome, I wonder if many of you have been there, meron doong Ark of Constantine. And another ark of another emperor. At nakauka doon yung pagsira ng Jerusalem, yung pagkuha ng malaking menora sa temple at dinala sa Rome. Nandun hanggang ngayon, makikita nyo. This event is commemorated. At kung iisipin at pag-aaralan talaga ang sinabi ni Jesus, lahat ng sinasabi niyang ito ng mga babala naganap from his time up to AD 72. Kutakot-takot ng mga lindol ang naganap, kaya pagka pumupunta kayo ngayon sa Europe at saka sa Middle East, o kaya sa Mediterranean, puro guho yung mga lumang building, di ba? Nangyari talaga yung mga lindol. Nangyari talaga pag pinasa nyo sa history ang mga babala, mga guto, mga hirap, mga giyera. Sabi ni Jesus, magaganap ang lahat ng ito. Pag nakita nyo ang mga ito, matatapos na ang mundo. Matatapos na ang panahon. Yung panahon ng templo, yung mundo ng templo. At sa patuloy ni Jesus, at kung hindi pinaikli ng Diyos sa mga araw na yon, walang taong maliligtas. Ngunit alang-alang sa mga hinirang, pinaikli ng Diyos ang mga araw na yon. Kung may magsasabi sa inyo, narito ang Kristo o naroon siya, huwag kayong maniwala. Sapagkat may lilitaw na mga huwad na Kristo at mga huwad na propeta. Magpapakita sila ng mga manghang himala at mga kababalaghan upang iligaw, kung maaari, maging ang mga hinirang ng Diyos. Tandaan ninyo, ipinagpauna ko nang sabihin ito sa inyo. Kaya't kung sabihin nila sa inyo, naroon siya sa ilang, huwag kayong pumunta ron. Kung sabihin naman niyang, naroon siya sa silid, huwag kayong maniwala. Sapagkat darating ang anak ng tao na parang kidlat na gumuhit mula sa silangan hanggang kanluran, which poetically happened at Pentecost. Sabi kasi ni Jesus, hindi ako magtatagal na wala, hindi kayo mag-iisa, ipapadala ko ang Espiritu Santo. So yung pag-aabang kay Jesus, nung dumating si Espiritu Santo, dapat ka na rin maisip na ito na rin yun, kasi pangako niyang itong ipapadala niya eh. And besides, the Spirit, the Father, the Son, one yan. At nakita nila na dumadagungdung na tunog mula sa langit ang naglanding sa bubong ng bahay na kinalalagyan ng mga disciples at the day of Pentecost. Kaya sabi niya, parang kidlat na gumuguhit mula sa silangan hanggang sa kanluran. In other words, it's going to be very visible and audible. Kasi ang kidlat talaga naririnig, nauuna lang makita. Pero mamaya kukulog. Pagkatapos, sabi ni Jesus, lilitaw sa langit ang tanda ng anak ng tao at mananangis ang lahat ng mga bansa sa daigdig. Makikita nila ang anak ng tao na nasa alapaap na dumadating na may dakilang kapangyarihan at kadakilaan. Sa hudyat ng malakas na tunog ng trompeta, and remember, the arrival of the Holy Spirit at Pentecost was accompanied by sound. Susuguin niya ang kanyang mga anghel sa apat na sulok ng daigdig at titipunin nila ang mga hinirang mula sa lahat ng dako. Exactly what happened at Pentecost. Yung mga libu-libong na convert, sila yung mga hinirang mula sa iba't ibang bahagi ng mundo na natipon sa Jerusalem nung araw na yon dahil may piyesta.
Kapag nakita ninyo ang lahat ng ito, malalaman ninyong malapit na siyang dumating, halos narito na. Tandaan ninyo, ito mga kapatid, ang tandaan nyo rin. Sabi ni Jesus, magaganap ang lahat ng mga ito bago maubos ang saling lahing ito. Malinaw ba? Sabi niya, lahat ng pagdurusa, lahat ng hirap, lahat ng mga gera, lahat ng mga lindol, lahat ng darating ng mga tulog na yan, mga kidlat-kidlat, ang pagbabalik ko, lahat ng yan magaganap bago kayo mamatay, mga original hearers ko. So, it happened during the time of the generation of His original believers and hearers. Unless may mga buhay pa hanggang ngayon, nakausap niya nun. Sabi niya, magaganap ito bago maubos ang saling lahing ito. Ba't hindi ito pinapansin ng marami? Takot na takot sila sa Revelation. Eh kung naganap na lahat ang sinasabi sa Revelation, kasabay nito. Because na-expound into details yung mga ito. Alam nga naman, yung sumulat ng Revelation, susulat sa panahon na yon, para sa isang event na hindi pa pala magaganap in the next 2,000 years. Why warn them for something that will not happen in their time? So dapat i-review natin yung buong pananaw natin sa end times, sa end of the world, end of the planet, second coming, all of that. Basahin nyo lang yung text. Ubod ng linaw. The age of the temple and its priests, the age of sacrificial religion, not the age of the planet, would be ended by the Jesus virus during the lifetime of His original hearers, the original hearers generation. Sabi niya, some of you who are standing here today will never taste death until you see all of this happen. If you want to read it in English. Why give revelation to a generation that will not be there to see it? So sabi ni Jesus, magaganap ito agad, hindi sa matagal na panahon. The most important graphic and emotional prophetic act of Jesus was at the temple. We give so much value to the crucifixion, and indeed it is very valuable, pero hindi nabibigyan ng tamang diin at halaga at pansin ang ginawa ni Jesus sa templo. Imagine this. Abang ng abang ang mga tao sa kanilang tagapagligtas. Ang akala na iba, tagapagligtas mula sa political might of Rome and other powers, tagapagligtas mula sa sarili nilang elite or political system. Dumating si Jesus. Imbes na kasakay sa malaking puting kabayo, which is what the tradition should expect, nakasakay sa maliit na buriko. Donkey. Iba, di ba? Ganun pa man, sinalubong siya ng mga dahon, mga damit, mga tela, inilatag sa daan, tulad ng pagsalubong sa isang hari. Lahat, hindi humihinga, hindi tumitinag, hindi kumukurap. This is the most important prophetic act of Jesus. He was received as king. What would He do as king? John 2:13-22. Pumunta si Jesus sa Jerusalem. Nakita niya sa templo ang mga nagtitinda ng mga baka, tupa at kalapati, at ang mga namamalit ng salapi. Puro ito tungkol sa sacrifices business. Negosyo ng templo. Kumuha siya ng lubid at ginawa niya itong panghagupit. At ipinagtabuyan niyang palabas ang mga nagtitinda, pati na ang mga baka at tupa. Isinabog niya ang salapi ng mga namamalit ng pera at pinagtataob ang kanilang mga mesa. Ito ang ginawa ng hari na dumating. Naghari siya, pinairal niya ang kanyang kagustuhan. Pinagsabihan niya mga nagtitinda ng kalapati, alisin ninyo rito ang mga yan. Huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking ama. In other words, tigilan nyo ang kalakal ng kaligtasan. Tigilan nyo ang mga kabalbalang yan. Hindi yan gusto ng Ama. Itinuturo yan ng mga pari ninyo kasi gusto nila kumikita sila, pero hindi yan ang kalooban ng Diyos. Dumating si Jesus as hari. Ito ang singular act niya na ginawa as hari. Pinaghagupit niya yung mga tao, pinagtabuyan niya. Meron ba siyang karapatan? Yes, He is the King of the world. And yes, the nation was profaning the word of God and the will of the Father in heaven. Yes, that was righteous indignation. At dito lang siya nakita nagalit ng ganito. Anong pinagalitan? Yung temple.
Yung sacrifices, ipinagtabo yan, ipinaghagisan ng mga pera. This is rage. Kasi sobrang nadudungisan ang tunay na kalooban ng Ama. Dahil dito itinanong siya ng mga pinuno ng mga Hudyo, anong himala ang maipapakita mo upang patunayang may karapatan kang gawin ito? Meaning, pigilan, wakasan ng temple sacrifice. Sumagot si Jesus, gibain ninyo ang templong ito at sa loob ng 3 araw ay muli kong itatayo. Puro paggiba ng templo ang iniisip ni Jesus, di ba? Sinasabi niya, walang batong matitira sa ibabaw ng kapwa bato. Tapos ngayon maraming nahuhumaling ng mga Kristiyanong buuin muli ang templo sa Jerusalem. Kaninong kalooban ang kinakalaban nyo? Sino ang paglilingkuran nyo? Yung mga pari doon, yung law uli? At pag nabuo yung templo uli, ano gagawin natin? Magkakalay na lang tayo ng mga baka? Inialay na nga ni Jesus, by one single sacrifice, He has perfected for all time the sacrifice for all sins. Why build the temple again? Nahuhumaling tayo, inuuto tayo ng marami para sumali sa kanyang mga project. Samantalang paulit-ulit na tema ni Jesus, gibain ng templo, gibain ng templo, itatayo ko muli at siya yung templo. So pag nagtayo ka ngayon ng batong templo, kinakalaban mo si Jesus na siyang totoong templo. At pagkatapos, inilipat pa niya ang templo sa puso ng bawat mananampalataya na naging templo tayo ng Espiritong Banal. Hindi natin kailangan ng templong bato, part or full, buo o giba. Tayo ang templo ng Espiritu. Jesus democratized heaven. Jesus brought heaven down. Kaya ang sabi ng dasal, mapasa amin ang kaharian mo. Thy will be done on earth as it is in heaven. Hindi tayo dadalhin sa heaven, ibababa ang heaven. There will be a new heaven, a new Jerusalem. Ibig sabihin, not that old one. A Jerusalem in your heart. A temple in your heart. Dapat natin itong unawain para hindi tayo nahuhumaling sa kung ano ng mga pantasya ng mga nagtitinda ng relihiyon. So niya, gibain ninyo ito at itatayo ko. Jesus saves from condemnation and punishment by the law, from guilt and fear and worry and anxiety caused by the law. Jesus saves by God's declaration of unconditional love and acceptance apart from the law. Doon tayo iniligtas. Jesus gives peace and rest this way. Not by expecting you to be 100% perfect dahil tinanggap mo na siya. Kasi ang expectation ng iba, lalo lang tayo nahihirapan, nagkukunwari, nagpapanggap, and we judge one another. Kaninang umagang-umaga lang, may nabasa ako sa Facebook na nagtatanong ng isang very valid question ng isang asawa. Pero ang tanong niya, nasa po kaya ang Holy Spirit sa husband ko? Sabi ko, iha, huwag mo nang idawit ang Holy Spirit sa usapan natin. Ayusin nyo mag-asawa yan kung anong gusto mo, anong gusto niya. Kasi gusto niyang i-blackmail yung asawa niya. Di ba? Born again ka na? Di ba? May Holy Spirit ka na? Bakit ginagawa mo pa rin yan? Yan ang pang-blackmail ng mga iba eh. Di ba? Nagba-Bible study ka? Bakit ganyan ka? Ang point, yes, pero hindi naman yung pagba-Bible study ko ang naglilitas sa akin eh. Nag-i-improve ako, bumubuti ako dahil ka-Bible study, pero sa lahat ng kulang pa sa akin, pinuno na yun ni Jesus. Isinave ako hindi mula sa aking nature, kasi yung nature ko, bit-bit ko pa hanggang kamatayan. Isinave ako mula sa kaparusahan na ibinibigay ng law ni Moses dahil sa aking sinful nature. Linawin niyo kung saan kayo ligtas. Ligtas ka sa condemnation. Hindi ibig sabihin, ligtas ka na magkamali. Nagkakamali pa rin tayo lahat. Kaya nga sabi, we sin. We have an advocate before the Father. Hindi yan license para mag-sin. Pero sa kabila ng pagsisikap at nagkulang ka, huwag kang magmukmok, huwag kang malungkot. Kasi may Savior ka. Kaya nga may Savior eh. Not to be abused, but to be enjoyed. Especially when you are at the end of what you could do, humanly speaking. Doon tayo iniligtas. Sa pang-uusig. Hindi ka iniligtas sa iyong inborn nature. Dahil liba na lang magpanggap ka, talaga namang dala mo pa eh. So kung pagdudahan ang iyong kaligtasan dahil dala-dala mo pa yan, pagdudahan mo kung anong pagkakaunawa mo kung saan ka iniligtas. Iniligtas ka sa condemnation. Kaya galit na galit si Jesus sa mga mapanghusga, sa mga mapagkunwari. This is the Jesus virus that swept Jerusalem, Judea, Samaria, and the ends of the earth in the first century. And this is the same virus that we should have and share with the world today. The Jesus virus.
At ang mahalaga, magmahalan, magpatawaran, accept one another unconditionally, just how the